Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang ako sa pangalang Raizen, 51 years old at nakatira dito sa Maynila. Naalala ko na nasa 3rd year high school ako nang makilala ko si Laura sa eskwelahan. Nagumpisa ang relasyon namin bilang mabuting magkaibigan. Pareho kaming nangunguna sa klase at nasa iisang section lamang kami. Ang tingin ko nga sa kanya talaga noong una ay kakompetensya ko. Pero hindi nagtagal ay tinanggap ko nang magkaibigan kami at hindi magkakompetensya. Naalala ko rin na naiinis ako kapag mas natataasan niya ako ng grado. Pero tinanggap ko na ulit na sadyang mas matalino talaga siya kesa sa akin. Kaya naman nagulat din ako nang biglang manguna ang pangalan ko sa 4th year sa klase namin. Ako na ang top 1 at si Laura na ang top 2. Pero kaagad naman at tinanggap yon ni Laura at doon nagsimula na mas naging close kaming dalawa talaga. Sa paglalim ng friendship namin ay lumalim din ang espesyal kong nararamdaman para sa kanya. Hindi ko na nga maintindihan kung kailan at papaano pero nakita ko na lamang ang sarili ko na minamahal siya. Hanggang sa dumating ang point na give up ang pagiging top 1 sa klase para sa kanya. Sinadya kong maliin ang mga sagot ko sa isang exam para mas bumaba ang grades ko. Ang alam ko kasi noon ay kailangan ni Laura ang scholarship na naghihintay para sa valedictorian, kaya naman nagpaubaya na ako. Hindi hamak kasi na mas may kaya ang pamilya namin kesa kina Laura, kaya ako na lamang ang nagpaubaya. Minadali ko ang mga sagot ko at kagaya ng inaasahan ay si Laura ang nakakuha ng may pinakamataas na exam ng linggo na yon. Alam niya na sinadya ko yon at labis siyang nagpasalamat sa akin, lalo na at siya ang naging valedictorian sa aming batch. Papa Dudut, naging girlfriend ko si Laura nang mag-college na kami. Tumagal pa ng 2 taon ng relasyon namin at maayos naman ang lahat. Akala ko lang pala yon dahil hindi ko ine-expect na lolokohin niya ako. Hindi ko inaasahan na gagawin niyang tanga ang isang kagaya ko na nagpaubaya para sa kanya dahil nahuli ko siya na may kahalikan na iba. Sinubukan niyang magpaliwanag pero sinabi niya rin sa akin na hindi na ako ang mahal niya. Sobrang sakit nun para sa akin, Papa Dudut, dahil napakarami ko ng plano para sa aming dalawa. Mga plano na lahat ay gagawin namin ng magkasama. Mga plano na ako na lamang pala ang nag-iisip at umaasa na matutupad yon. Ang dami ko na ring sinakripisyo para sa kanya. Sinakripisyo ko ang pagiging valedictorian ko para sa kanya. Hindi naman sa nanunumbat ako, pero mas matatanggap ko pa kung nakipaghiwalay muna siya sa akin kesa sa nahuli ko na may kahalikan siyang ibang lalaki. Dahil sa pagka-broken hearted ko na yon, nawala na ako ng ganang mag-aral. Napansin yun ng mga magulang ko kaya nag-decide sila na iuwi muna ako sa probinsya at doon ay magpatuloy ng pag-aaral ko. Dahil masyado na raw akong stress at kailangan ko nang ma-refresh ang sarili ko. Papa Dudut, dito magsisimula ang kababalaghan na parte ng buhay ko na yon. Yon ay nang makilala ko si Mariel. Isang napakagandang babae na unang nakakuha sa aking atensyon
Simula pa noong dumating ako sa probinsya na hindi ko nababanggitin kung saan pero nandun ang bahay nila Lola Ines. Mariel ang pangalan niya at meron siyang mahabang buhok na kasing kulay ng uling. Balingkinitang pangangatawan, malapor sila ng kutis, singkit na mga mata at mapupulang labi. At kahit na sinong lalaki talagang mahuhulog ang loob sa kanya. Sa tuwing nakangiti ito ay nakatingin sa akin, mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Bukod sa maganda, siya rin ay isang mabait, matulungin at masayahing tao. Pero hindi mo man lang ito magawang kausapin o malapitan dahil takot ako na baka hindi ako nito pansinin pabalik. Nagiging duwag ako pagdating sa kanya, Papa Dudut. Pre, baka matunaw yang kakatingin mo. Ang sabi ni Brian, isa sa mga bago kong kaibigan na aking nakilala sa probinsya ni na Lola Ines. Tinitingnan ko mula sa malayo si Mariel na mag-iisang nagbabasa ng libro sa may bakuran ng kanilang maliit na bahay. Nakayuko ito at mukha talagang seryoso siya sa kanyang binabasa. Hindi naman kasi kalayuan ang bahay niya sa akin. Kapag kailangan kong pumunta ng tindahan ay mapapadaan talaga ako sa bahay nila na may dalawang malaking puno na mangga sa harapan. May maliit na balkonahe kung saan siya madalas na nagbabasa ng libro na hawak niya. Doon ay pasimple ko siyang pagmamasdaan habang naglalakad ng mabagal palampas sa bahay nila. Minsan naman ay tumatambay ako kasama ang ibang mga bagong kaibigan ko sa may malaking puno na malapit lang din sa bahay nila. Ang ganda naman kasi talaga ni Mariel. Masasabi ko na siya talaga ang pinakamagandang babae dito sa lugar natin. Wika naman ni Kenneth. Halos lahat yata kami magkakaibigan ay may gusto sa kanya. Pero alam niyo ba, mga pare, na may mga kwento akong naririnig sa ibang tao patungkol kay Mariel. Seryoso naman, na biglang sabi ni Khalil. Talaga ba? Ano naman yun? Tanong ko naman. Gusto kong malaman ang tungkol kay Mariel. Interesado talaga kasi ako sa kanya at plano ko nang ligawan siya. Mga pare, atin-atin lang to ha. Balita ko na may lahing aswang yang si Mariel. Mahinang sabi ni Khalil na tanging kaming apat lamang ang nakakarinig. Mas sininaan niya ang boses niya kasi malakas daw ang pandinig ng mga aswang. Alam daw nila kapag silang pinag-uusapan ng mga tao sa paligid nila. Habang nagkukwento si Khalil ay hindi ko pa rin maalis ang aking mga tingin kay Mariel. Seryoso pa din po itong nagbabasa sa hawak niyang libro. Maya-maya ay bigla itong naglaho na parang bula ng saglit na mabaling ang tingin ko kay Khalil dahil mas naging seryoso ang boses niya. Sinabi niya na may kumakalat daw na balita sa lugar namin na mula nang dumating si Mariel sa aming lugar ay naging madalas na raw na may nakikitang patay na hayop na wala ng lamang loob. Kagaya ng baka, kambing at aso sa aming bayan. Ang sabi ng iba ay brutal daw ang pagkakapatay doon, pero kinonekta pa rin nila ito sa pagdating ni na Mariel. Nagpalinga ako para hanapin kung saan napunta si Mariel. Bakit ganun siya kabilis maglaho? O baka naman namamalikmata lamang ako. Bulong ko. Kumurap ako ng ilang beses pero wala na talaga siya doon sa kinakalagyan niya kanina. Teka, tama ba talagang nasaksihan ko? Tanong ko sa aking sarili. Pare, ano bang sinasabi mo na nasaksihan mo? Narinig siguro ni Brian ang sinabi ko kaya siya biglang nagtanong. Wala. Kaagad na nasagot ko naman. Ayaw kong pag-usapan ang bigla na lang pagkawala ni Mariel sa paningin ko at ayaw ko ring maniwala sa mga sinasabi ni Khalil. Pare, paano kung totoo nga na may aswang dito? Tanong naman ni Kenneth. Mga kwentong gawa-gawa lang yan ng ating mga ninuno. Hindi ako naniniwala sa mga kwentong aswang na yan. Sagot ko naman. Bahala kayo basta ako naniniwala. Saad ni Khalil bago tuluyang umalis. May pagka-weirdo din ng isang kaibigan ko na yon. Kaagad naman kaming sumunod kay Khalil pabalik sa bahay namin nang matanaw ko ulit si Mariel na parang may kinakausap sa hindi kalayuan.
mas lumakas ang usap-usapan tungkol kay Mariel at sa pamilya niya, Papa Dudut. Kahit nga si Lola Ines ay sinabihan ako na huwag raw masyadong maglalapit kay Mariel. Nagkataon pa naman na nasa isang college university lamang kami noon. Kaya may mga oras na nakakasabay ko siya sa jeep papunta sa eskwelahan o pauwi sa bahay. Pero hindi kami masyado nagpapansinan kahit pa magkaklase kami sa ibang subject. Bakit kayo late sa klase? Pabulyaw na tanong sa amin ni Sir nang tuluyan na kaming nakapasok sa loob ng classroom ni na Kenneth. Pasensya na Sir, paghingi namin ng tawad sa kanya. Bago tuluyang umupo sa aming upuan, nang bigla kong nahagip ng aking mga mata si Mariel na nakangising nakatingin sa akin. Nagulat ako nang doon siya umupo sa tabi ko. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa aking katawan. Kinabahan ako at ramdam ko din na pinagpapawisan ako ng malagkit habang nakangising nakatingin sa akin si Mariel. Hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling ang kaba ko na yon. Hi Raisin. Raisin ang name mo, di ba? Tanong nito sa akin. Tumango ako bilang tugon sa kanya. Yun kasi ang unang pagkakataon na nagkausap kaming dalawa ni Mariel. Parang akong nahipnotismo sa pagkakatitig na ginawa niya sa mga mata ko. Hanggang sa namalayang ko na lamang na girlfriend ko na siya ng araw din na yon. Oo Papa Dudut, naging girlfriend ko na rin si Mariel ng araw din na yon nang ipagtapat niya sa akin na matagal niya na raw akong gusto. At ramdam niyang gusto ko rin daw siya. Kaya hindi na namin kailangan na magligawan pa. Nagulat na nga lang din ang mga kaibigan ko nang sabihin ko sa kanila na hindi ako sasabay na umuwi sa kanila. Niyaya kasi ako ni Mariel sa bahay nila pero hindi yung malapit sa bahay namin. Sa bahay kung nasaan ang mga magulang niya na mga oras na yon. Ano nga palang gagawin natin sa bahay ninyo? Nauutal na tanong ko sa kanya. Ipapakilala na kita sa aking pamilya na ikaw ang aking nobyo. Napahinto ako sa paglalakad sa sinabi niyang yon. Lumapit pa ito ng kaunti sa akin at hinawakan ito ang aking kamay. Siguro para mabawasan ang pagkaalinlangan ko. Ang lamig ng mga kamay niya. Ha? Agad-agad? Hindi ko na napigil ang tanong. Gusto kita, kaya akin ka na. At alam ko din na gusto mo rin ako. Bulong nito sa aking tenga. Tara na nga, baka mahuli pa tayo sa kasal natin. Dugtong pa nito bago niya ako tuluyang binitawan at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ko maintindihan talaga ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako pero may kaunting saya. Nasa isang masukal na kagubatan kami dumaan. Walang katao-tao sa lugar na ito, Papa Dudut. Anong klase ng lugar ito? May pagtatakang tanong ko. Lugar ng mga aswang. Ha 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 ha. Sagot nito at sinamahan pa ng malakas na tawa. Aswang? Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Wika ko kahit na medyo may kaba na sa dibdib ko. Pero paano kung totoo na may aswang sa lugar na ito? Tanong pa niya. Then I don't know what to do. Kasi hindi talaga ako naniniwala. Wika ko pa. Papatay or mamatay? Muling tanong nito. Muntikan pa akong matumba dahil sa tanong nito. Parang may bumubulong sa akin na huwag ka nang sumama sa kanya. Na para bang may mangyayari na hindi maganda kapag tumuloy pa ako sa pagsunod sa kanya. Uuwi na ako. Baka kasi hinahanap na ako ni Lola Ines. Pagpapaalam ko. Pansin ko na hindi rin ito mapakali. Nandito na tayo sa kalagitnaan ng kagubatan. Malapit na rin tayo sa bahay namin kaya tara na. Wika pa niya. Hindi ko talaga maintindihan pero wala na akong ibang nagawa kung hindi ang sumunod na lamang sa mga sinasabi niya, Papa Dudut. Parang hindi na ako makatanggi kapag nangungusap na ang mga mata niya. Ang gusto ko na lamang din noon ay makasama ng mas matagal, ang babaeng matagal ko nang sinisinta. Ilang saglit pa ay nakarating na kami sa isang napakalaking bahay. Maraming tao ang nandoon at nagluluto sila. Napaisip tuloy ako kung totoo ba ang sinasabi ni Mariel na magpapakasal na kami. Ganito ba talaga ang pagpapakasal dito? Walang pamamanhikan na nagaganap tapos ay diretso kasal na kaagad. Kakaibang kultura. Huwag kang titikim ng pagkain namin dito.
Pabulong na sabi nito. At tuluyan na niya akong dinala sa loob ng kanilang bahay. Bakit? Mukha naman masarap ang niluluto nila eh. Pagtataka ko. Bahala ka kung ayaw mong makinig. Babala pa niya sa akin. Habang naglalakad kami, nakatingin sa akin ang mga tao. Meron nakangisi at sobrang sama kung makatingin. Mama, si Raisin nga pala. Pagpapakilala sa akin ni Mariel sa 2 taon na abala sa pagluluto sa kusina. Bumaling ang mga ito ng tingin sa akin. Ngumiti ang mga ito sa akin. Hindi lang basta ngiti, ngunit parang may ibig sabihin talaga. Maligayang pagdating sa aming tahanan, iho. Huwag kang mahiya sapagkat ikaw na ay kasapi sa aming pamilya. Hindi ba, Mariel, anak? Masayang sabi ng kanyang ina. Yung ngiti niya ay para bang napakatagal na naming nag-uusap. Iho, magpahinga ka muna sa silid. Mariel, samahan mo nga siya sa iyong silid. Ipapatawag ko na lamang kayo kapag handa na ang pananghalian ninyo. Utos ng kanyang ama. Sumunod na lamang ako kay Mariel. Pumasok kami sa kanyang silid. Malinis at maliwalas naman, kaso nga lang ay sobrang weird ng mga kagamitan dito. Merong mga pangtali, kutsilyo at iba pang uri ng mga patanim. May malaking kama na kasya ang 3 katao dito. Halos puro kulay itim ang kulay ng iba pang mga kagamitan. Mariel? Bakit may mga kutsilyo dito sa loob ng kwarto mo? Naguguluhang tanong ko. Yan, wala yan. Ginagamit ko lang yan kanina pang balat ng prutas eh. Sagot naman ito. Magpahinga ka na muna dyan. Alam kong napagod ka dahil sa sobrang layo ng nilakad natin. Tutulungan ko na lang muna sila mama sa pagluluto. Dugtong pa nito. Pagkatapos ay umalis na ito. Teka, bakit ang lansa? Ang baho. Bulong ko. Amoy na amoy ko ang mabahong amoy na nagmumula dito sa kanyang silid. Kanina naman ay wala pa to ah. Napatakip ako ng ilong at bibig upang hindi ko malanghap ang mabahong amoy. Medyo nahilo na rin ako. Hindi ko na matiis ang amoy kaya lumabas na muna ako ng silid. Akmang papasok na ako sa kusina nang bigla kong narinig ang kanilang mga bangayan kaya huminto muna ako at nagtago sa may pintuan. Huwag mong patatakasin ang binatang yon. Boses ng mama ni Mariel. Ma, maghanap na lang tayo ng iba. Huwag na lang si Raisin. Dayuhan lang siya dito. Naiiyak na boses pa ni Mariel. Ikaw ang nagdala dito sa kanya. Kaya huwag mo nang pagsisihan. Ikaw rin ang may pakana nito. Wika ng papa niya. Ako ba ang pinag-uusapan nila? Bakit mas lalo akong kinabahan? They are so mysterious. Ma, mahal ko si Raisin. Rinig kong sabi ni Mariel habang humahagulhol. Hindi pwedeng magmahal ang aswang na katulad mo sa isang tao. Hindi ba't ang usapan natin ay siya ang gagawin nating handa sa kasal ninyo ni Khalil? Hindi ko na kinaya ang mga narinig ko kaya't patakbo akong napalabas sa pinagtataguan ko patungo sa pintuan. Subalit sarado ang pinto at hindi ko mabuksan-buksan. Naghanap ako ng pwedeng madaanan pero wala talaga, Papa Dudut. Raisin, pare, ikaw ba yan? Bakit ka nandito? Hindi ko na malayan na nasa harapan ko na pala si Khalil. Seryoso itong nakatingin sa akin. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Pabalik na tanong ko sa kanya. Inimbitahan kasi ako ni Tito na dito kumain ng pananghalian at maghapunan. May kasal kasing magaganap eh, sagot nito. Tapos akong ipaghahanda para sa kasal mo. Gusto kong itanong sa kanya. Kasi kailangan ko mag-ingat sa aking ikinikilos at baka mahalata nila na gusto kong tumakas. Ganun ba? By the way, nasaan ang CR ninyo? Kunwari tanong ko. May banyo naman doon sa kwarto ni Mariel. Doon na lang ang gamitin mo, sagot nito. Bumalik ako sa kwarto ni Mariel at naghanap pa ako ng pwede kong madaanan. Pumunta ako sa banyo, punong-puno ng dugo at may makikita ka pang mga lamang loob na nakalagay sa isang malaking balde. Napaduwal ako sa aking mga nakikita. Dali-dali akong lumabas. Nanghihina na ang aking katawan. Nakakadiri, mga demonyo sila. Nasa bahay ako ng mga aswang. Ito ang katotohanan. Nagmahal ako ng isang aswang. Aswang si Mariel.
Aswang ang pamilya nito. Aswang ang girlfriend ko. Raisin, kakain na tayo, sabi pa ni Mariel. Mariel, iuwi mo na lang muna ako. Kailangan ako ni na Lola Ines. Nangihinang sabi ko. Hindi ko ipinapahalata sa kanya na alam ko na ang sekreto niya. Ang sekreto ng pamilya niya. Mamaya, ihahatid kita mamaya pagkatapos natin kumain ng pananghalian. Sabay na tayong umuwi sa baryo. May nahong sagot nito. Bago niya ako tuluyang hinila patungong kusina. Bumungad sa akin ang napakadaming pagkain sa mesa. Napalunok ako ng ilang beses. Siguradong hindi lang basta mga karne ang mga pagkain nila dito, kundi karne ng tao. Naisip ko pa lang ay hindi ko na masisikmura, Papa Dudut. Iho, umupo ka na at tikman mo ang mga niluto namin para sa iyo, sabi ng kanyang ama sa akin. Saka ako nito binigyan ng plato. Tara na't umupo ka na doon. Pinaghila ako ng upuan ni Mariel. Napilitan naman akong umupo. Pare, dito ka pala kakain? Tanong ni Khalil na bagong dating pa lang sa kusina. Nag-alangan naman akong tumango bilang sagot. Kanina pa akong pinagpapawisan ng malagkit. Nagsimulang kumuha na ng pagkain si Mariel, Khalil at ang kanyang ina at ama. Habang ako'y nakatulala lamang at napapalunok. Iho, ayaw mo bang kumain? Napansin siguro nila na hindi ko ginagalaw ang plato. Busog pa po ako sagot ko. Kahit na ang totoo ay kanina pang kumukulo ang aking tiyan sa sobrang gutom. Sino ba naman ang gustong kumain ng ganitong pagkain, hindi ba? Nakakasuka. Sige na, kumain ka na kahit konti lang. Pagpupumilit naman ang kanyang ama. Wag na po, busog po talaga ako. Salamat na lang po sa paggalok. Pagtatanggi ko. Mahal, sige na, kumain ka na ng konti. Pagbigyan mo na ako, sige na. Si Mariel naman ang nagsalita. Malambing ang boses niya at nangungusap ang mga mata. Ikinuha pa ako nito ng plato at nilagyan niya ito ng dinuguan. Nanginginig ang aking mga kamay na tinanggap ito. Hinalo ko muna ito gamit ang kutsara bago ko tuluyang tinikman. Kumusta ang lasa, Iho? Masayang tanong ng kanyang ama. Okay naman po, masarap. Tugon ko kahit pigil akong maduwal ng mga oras na yon. May lansa kasi akong nalalasahan na hindi ko maintindihan. Mabuti't nagustuhan mo, sige't kumain ka pa. Segundo naman ang kanyang asawa. Nang biglang may kung anong bumara sa aking lalamunan. Dali-dali akong pumunta sa banyo, doon ko nilabas ang parang kung anong nalunok ko. Isang mata ng tao ang aking nalunok na hindi nabuo, Papa Dudut. Inisip ko noon, Papa Dudut, na sana'y panaginip na lang ang lahat ng ito. Gusto ko na talagang makatakas. Gusto ko nang magising sa masamang bangungot na ito. Hindi ko na kinakaya pa. Masyado nang nakakadiri. Isinuka ko lahat ng aking mga nakain at pilit kong inayos ang sarili ko para hindi nila mahalata. Nang makalabas ako ay nag-juice na lamang ako noon at patuloy ang tila kasiyahan sa malaking bahay nila. Nang magkasolo kami ni Mariel, nakiusap ako na ihatid na niya ako sa palabas ng gubat, pero sinabi niya na huli na ang lahat. Nagsisi raw siya na isinama niya pa ako sa bahay nila. Kasi na-realize niya raw na malalim palang pagtingin na nararamdaman niya para sa akin. Buhay ko ang kapalit once na tumakas ka at ayaw ko pang mamatay. Raisin, mahal na mahal kita. Ngunit hindi pwede kasi tao ka. At ako, aswang? Aswang ka, di ba? At aswang din ang pamilya mo. Kalahin mo din si Khalil, hindi ba? Pagpuputol ko sa mga sasabihin nito. Paano mo nalaman? Nanlalaki ang mga mata na tanong niya. Mariel, narinig ko ng usapan ninyo kanina ng mga magulang mo. Kasal ni Khalil ang gaganapin at hindi ang kasal natin. Ang masaklap, ako pang ihahanda ninyo. Tapos hindi lang basta karne ng tao ang kinain natin kanina, nakakasuka. Nakakadiri, tapos ang mga pantali at mga kutsilyo na narito sa silid mo ay ginagamit mo para sa pagpatay ng mga tao. Hindi ba? Dugtong ko pa. Raisin,
Oo, totoo ang lahat ng mga nalaman mo. At buhay ko ang kapalit sa buhay mo kapag pinatakas kita dito. Naiiyak na sabi niya. Then patakasin mo ako dito. Kasalanan mo naman ang lahat ng ito. Nilinlang mo ako. Dinala mo ako dito sa impyernong bahay ninyo. Dapat lang na mamatay kayo. Galit na sabi ko. I don't know what to do. Sobrang natatakot at naguguluhan ako. Sige, iaalay ko ang aking buhay, mailigtas ka lamang sa kamay ng aking pamilya. Hindi ko pagsisisihan na iligtas ka sapagkat mahal na mahal kita. Nakangiting saad nito habang patuloy pa ring umaago sa mga luha sa kanyang mga mata. Tara na at ihahatid na kita. Hanggat abala pa sila. Hinawakan ako nito sa kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pinsan, itatakas mo siya? Tanong ng isang babae na nakabantay pala sa pintuan. Huwag kang makialam dito, Cassandra. Malamig na sabi ni Mariel sa kanya. Gumising lamang si Cassandra bago umalis. Panigurado, natatawagin niya ang lahat para patayin ako. Tumakbo ka na, haharangan ko sila, bilis. Dahil sa mga sinabi nito ay mabilis akong tumakbo. Sumuway ka sa usapan, Mariel. Ngayon harapin mo ang parusa sa iyo. Galit na sabi ng kanyang ama. Rinig ko pa rin ang mga ito kahit na malayo na ako. May malaking puno akong nakita doon at doon nga ako nagtago. Siguradong hindi naman ako dito makikita. Ama, ina, patayin niyo na ako sapagkat pagod na rin po ako na magdusa sa mundong ganito. Pagod na akong sundin ang utos ninyo. Pagod na akong mamuhay sa impyernong buhay na ito. Kahit naswang ako ay may nararamdaman din ako. Napapagod at nasasaktan. Pasigaw din ang sabi pa ni Mariel. Gusto mo na maging banal? Tandaan mo kung ano tayo, Mariel. Mga halimaw tayo na kumakain ng mga tao. Sabi rin ng kanyang ina. Hawakan niyo yan. Utos ng kanyang ama sa mga kasamahan nito. Kaagad naman nilang hinawakan si Mariel sa dalawang kamay. Gusto ko man siyang lapitan at tulungan ngunit hindi ko magawa. Naawat nasaktan ako para sa kanya. Nang dahil sa akin siya naman ang nagdurusa. Pa, patayin mo na lang ako. Huwag mo na akong pahirapan pa. Nahihirapan na sabi nito. Hawak na siya sa leeg ng kanyang ama. Hindi ko mapigilang maluha. Sana may magagawa ako para mailigtas siya, Papa Dudut. Mas lalo kong kinagulat ang sumunod na mga pangyayari. Nagkaroon ng mahabang mga kuko ang ama nito. Ipinikit ko ang aking mga mata. Maya-maya pa ay napadaing si Mariel. Nakabaon ang mga kuko ng kanyang ama sa kanyang tiyan. Tumulong mga dugo sa kanyang bibig. Napatakip ako ng aking bibig. Ipasok na yan sa katayan, utos ng kanyang ama. Kinuha nito ang mga lamang loob ni Mariel. Kinain niya ito nang wala man lang pandidiri. Pagkatapos ay umalis na papasok sa loob. Ako naman ay tumakbong muli ng mabilis. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala sa isipan ko ang mga nangyari. Mariel, she saved my life. Ngunit kapalit nito ay ang kanyang buhay. Kahit na ganoon pala siya, totoo siyang magmahal. Yung tipong gagawin niyang lahat para lamang mailigtas ang buhay ng kanyang minamahal. Nasasaktan at napapagod din pala siya. At sa wakas makalipas ang ilang minuto ay nakaalis na ako at nakauwi na rin sa bahay. Iho, bakit ngayon ka lang? Nag-aalalang tanong sa akin ni Lola Ines. Galing po ko sa school, sagot ko. Hindi ko sinabi sa kanila ang lahat at ang totoong nangyari. Natroma ako sa lahat ng mga nangyari. Kaya naman napagpasyahan ko na bumalik na lamang sa Maynila. Doon na lamang ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Simula noong mangyari ang nakakatakot na karanasan sa probinsya ay halos ayaw ko nang bumalik pa doon. But until now I still remember Mariel. Kahit may mga apo na ako ay hindi ko pa rin makakalimutan ang parting yon ng buhay ko. Sino ba naman ang makakalimot sa buwis buhay na pangyayari sa buhay natin? Pero syempre, pinapahalagahan ko rin ang pagmamahal at buhay na inalay sa akin ni Mariel. Papa Dudut, salamat po sa pagbibigay ng oras na mabasa itong sulat ko.
Alam ko na may mga iba pang kwento na kagaya na nangyari sa akin, kaya palagi talaga akong nakikinig ng inyong mga kwento. Hindi man ito kapanipaniwala, alam namin sa mga sarili namin na tunay yon na nangyari sa buhay namin. Hanggang dito na lamang ang aking sulat. Lubos na gumagalang, Raizen. Maraming salamat Raizen sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Salamat sa pagbabahagi ng kwento mula sa iyong nakaraan. Siguro nga ay may mga pangyayari sa buhay natin ang mahirap paniwalaan, pero magiging daan ang channel na ito para sa inyong kwento. Dahil may mga kwento na gusto nating balikan at ibahagi para sa ating sariling peace of mind. Para mabawasan ang kung anumang bigat na nararamdaman natin. Dahil may mga pagkakataon na minsan ay kailangan natin ng makakausap kahit na walang gustong kumausap sa atin. O kaya naman ay makinig sa mga kwento na gusto nating ibahagi. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.